Sa mga 2 linggo kong pinag-iisipan itong message na ito. Kaya nahihirapan po ako dahil may mga katanungan baga na pumapasok sa mind ko. Halimbawa, sino ba ang mas real talaga? Si Santa o si Jesus? Yan ang mga pumapasok o yung lumalabas na question sa mind ko Sino bang mas popular sa tingin niyo? Si Santa o si Jesus? Ha? Kung tatanungin mo siguro yan sa mga hindi sa labas ng church, si Santa siyempre. Pero mayroon ding posibilidad na sa loob ng church, si Santa ay mas popular kay ni Jesus. Pero sa palagay ninyo, alin na mas mahalaga? The spirit of Christmas or the celebrant of Christmas? Kasi po, kapag ang focus po ng ating celebration ay spirit of Christmas, ang umiiral ng mga events yan ay merrymaking, partying, hindi ba? Family reunion, barkadahan, kainan, etc. Kung ang focus ng ating Christmas celebration ay the spirits of Christmas. Pero kung halimbawa, ang focus ng ating Christmas celebration ay the celebrant o the person of Christmas, ibang antas ng pagsiselebrate noon. When the celebrant is the center of Christmas, kung halimbawa yun ang talagang main focus ng ating celebration, we are bound to confront the real Jesus. And what Jesus means to me kapag talaga ang focus ng ating celebration ay ang celebrant. Kapag ang focus natin ay iyon, hindi ho madali yun. It creates anxiety maybe or uneasiness at first, but would lead ultimately to personal transformation at saka nurturing of relationship kung halimbawa ang celebrant ang focus ng ating celebration. This Christmas, ang ating pong bigyan ng focus ay the celebrant of Christmas, hindi po spirit of Christmas. So we'll ask the question, who was he who was born in a manger? Kung tatanungin niyo po si Matthew o yung mga Gospels, mapapansin niyo na sa 4 Gospels, 2 lamang sa 4 na mga Gospels na merong Christmas narratives or Christmas story. Si Marcos wala, si Juan wala, yung 2 lang. So kung ang ginawa ko, binasa ko po yung Christmas story sa Matthew at saka Christmas story sa Lucas, I came up with about 7 to 8 titles of Jesus or sino itong celebrant ng Christmas na ito. Halimbawa, sa Matthew chapter 1, ang tawag sa kanya ay Jesus na tinawag ding Kristo. So, Jesus Christ. Sa Matthew chapter 1:21, ang sabi sa kanya ay Jesus the Savior. So, mayroon Jesus the Christ, Jesus the Savior. Sa 23 naman of chapter 21, ang tawag sa kanya ay Emmanuel. God Emmanuel. That means the invisible God was made visible in the person of the celebrant, si Jesus Christ. So, kumbaga ho, si Jesus is the visible image of the invisible God. Yun ang tawag sa celebrant na ito. Furthermore, sa chapter 2 verse 2, ang tawag sa celebrant sa kanya ni Haring Herod, hari ng mga Hudyo. Naghahanap kasi siya na meron ng bata na pinapanganak na hari. So, the one who was born in a manger was the King of the Jew. Sa chapter 2 verse 4, ang tawag sa kanya ay Christ. Sa chapter 2 verse 6, ang tawag sa kanya ay ruler na tinranslate sa Tagalog na gobernador. At siya din naman ay pastor. So, is a ruler, shepherd, or governor, or shepherd. Ngayon, pag tayo ay pupunta tayo sa Luke chapter 1, pangalan sa kanya ay Jesus. Tapos sa chapter 1 verse 32, ang tawag sa kanya anak ng kataas-taasan. Tawag sa kanya. Sa verse 35, tatawagin anak ng Diyos, Son of the Most High. Dito naman ay
the Son of God. And finally, sa Luke chapter 47, yung tinatawag na the Magnificat of Mary, ang description sa celebrant na kung saan nandoon na sa kinasapupunan ni Maria, ang tawag sa kanya ay Diyos na aking tagapagligtas, God the Savior. So kung bibilangin mo lahat ng mga titles na yon sa gospel narrative sa Matthew at saka Lucas, aabot po ng 9 titles of Christ. Common titles. Pero sa umagang ito, gusto kong hindi yun ang magiging focus natin, yung title ni Christ as given by the two gospel. Gusto kong tingnan natin kung sino si Christ sa perspective naman ni Juan. Although si Juan walang Christmas narratives, pero meron siyang ibinibigay na titles sa celebrant of the Christmas. Sa akin tingin ay yung titles na yon ay saklaw doon sa mga titles na nababasa natin sa 9 titles doon. So gusto kong tingnan natin yung kanyang descriptions or title na ibinigay sa celebrant sa Revelation chapter 1, 5, and 6. Basahin natin nun sa verse 1, verse 5. Doon sa umibig sa atin at sa nagkalag sa atin, sa ating mga kasalanan, sa pamagitan ng kanyang dugo, at ginawa tayong kaharian, mga saserdote, sa kanyang Diyos at Ama, sumasa kanya nawa ang kalawalhatian at paghahari magpakailanman siya nawa. So siguro kung meron pong angkop na title ibibigay natin sa celebrant sa Christmas, as ito ho yun. He is the lover liberator. Siya po ang gusto ko pong ibigyan ng pansin ngayon sa Christmas na ito. Merong tatlong action words na makikita natin sa Revelation 1 na dinescribe ni John the Beloved kay Christ. Ang una pong action word ay sa umiibig sa atin. Pangalawa, at sa nagkalag sa atin o naglaya sa atin. At yung pangatlo sa verse 6, at ginawa tayong kaharian. Umibig sa atin, yun pong unang action word. So, 3 important words sa dalawang verses na ito that would fitly describe the celebrant of Christmas. At ito ay nag-i-encompass sa kanyang person at saka mission. Number 1, umibig sa akin, nagkalag sa atin, at ginawa tayo. So first, Christ loves us. Christ loves us, given in present tense. Pangalawa, He freed us, past tense, and He has made us, present perfect tense. All of these described the celebrant of Christmas. First, Christ loves us. Napakahirap, sabang pinag-aralan ko po itong phrase na ito, who loves us, napakahirap i-explain to dahil paano mo halimbawa explain yung bukod tanging pag-ibig ng Panginoon at saka love na common experiences natin? Meron kasing parallelism yung love ni Christ at saka yung na-experience nating love. Kaya ang hirap, paano mo explain yung kanyang uniqueness? Meron tayong shade of similarities as far as Christ's love is concerned. For example, elemento ng love is giving di ba? Sanay tayo dyan. Kaya yung kaibigan ko namamas ko po. Talagang, yan. So common yun giving is love expression. Sharing, forgiveness, dahil Pasko ngayon, ay talagang magmamahalan at magpo-forgive tayo ng mga kasalanan. Bonding, ito po yung expressions of magpapautang kasi Christmas ngayon, magpapautang na walang interest, mga ganyan ba? Mga acts of love yun. So how do you distinguish Jesus' love and the love that non-Christians is talking about, yung common expressions of love? So, napakahirap po siya. Tinitingnan ko talaga kung paano ko i-explain, paano natin ito, na titingkad at titingkad yung bukod tanging pag-ibig ng Panginoon. So, let's look at closely yung Jesus' love. Then, hopefully, we shall be able to see clearly yung huge difference between the two. First of all, mapapansin natin na ang pag-ibig ng Panginoon is constant at saka unending.
Dahil yung love na ito is based sa character ng God which is eternal. Kaya kung eternal siya, ibig sabihin ang love niya eternal, constant. Itong love na ito hindi ka iiwanan. Yun ang love na ito. Yung sa Psalm 91 nga, di ba? Because He hold fast to me in love, I will deliver Him, protect Him, and I will be with Him in times of trouble. Yan ang love Hindi ka bibitawan. Higit sa lahat, yung love na ito ay eternal, constant, unending. Ito'y pinadama ng Panginoon kay Jeremiah nung sinabi niya sa Jeremiah 31:3, The Lord appeared to him from far away. I have loved you with what? Everlasting love. Ang Diyos lang makapagsasabi noon. Kapag may mga tao na nagsasabing, I love you with everlasting love, aba ay talagang sukdulan ng kasinungalingan yan. Dahil walang taong magsasabing, I love you forever Talagang kabulastugan yon. Sa totoo lang. Ang Diyos lang ang may karapatang magsabi. Ano na talaga, sukdulang kasinungalingan yon. Kahit sasabihin pa ng husband niyan, I love you dear, forever, everlasting love, ay talagang kasinungalingan yon. Kaya ingat tayo mga lalaki magsasabi ng I love you with an everlasting love. Pambobola na yon. Hindi na tunay. Ang God lang ay may karapatang magsabi ng ganyan. So, halimbawa, if you say to the crowds, pag sinasabi mo sa crowds, I love you all. May pagano pa. I love you all. Pero wala ka namang ginawa dun sa pangangailangan na sinabihan mo ng I love you all. Hindi ho pag-ibig yon. Kasi love is measurable. Sa 1 John 3:17, ito po ang sabi, If anyone has the world's goods and sees his brothers in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? So it is merely, kapag sinasabi natin, I love you all, it is merely a hypocritical expression so that yung taong yon at malimit ang taong nagsasabi, mga politicians, mga movie celebrities, unfortunately, sinasabi din ng mga pastors yun I love you. Sa mga congregations, I love you all. Hindi mo naman kayang i-meet yung mga needs na yon. So, yung ganon is hypocritical expressions para lamang madama ang acceptance ng crowds. And such love is selfish and manipulative. However, yung love na Christ is always purposeful. May purpose. His love is essentially a movement to help. Yun ang essence ng love ni Christ Movement to help. So, ang pag-ibig ng Panginoon has nothing to do with nice feeling. Hindi siya emotional, hindi rin siya sentimental. It is an act of the will to move to help the needy. Sabi nga, ang pag-ibig na alam ng tao ay kabig paloob. Ang pag-ibig ni Kristo ay tulak palabas. Yun ho, ang huge difference between Christ's love. So when John the Beloved described the celebrant who loves us, ito po yung nasa sa isip ng John the Beloved. So Christ's love is further explained and defined sa susunod na description, which is, He has freed us. So love is always followed by action. Hindi po siya sentimental. Kasi po kung sentimental ang love ni Christ, then tayo ho walang kapag-asa. We are forever doomed and we are forever hopeless. Kung halimbawa, ang pag-ibig na tinutukoy natin dito emotional or sentimental. May problema kasi sa loob natin. Sin yun We have become unlovely, we have become unlovable, and we smell really, really bad before the sino bang ma-attract sa mga taong marumi at mabaho? Kung emotional yon ay talagang a-attract ka. Sa paningin ng Panginoon, we have become morally filthy. Ito po ay hina-highlight sa Lamentation 1. Ang sabi, ang Jerusalem ay lubhang nagkasala, kaya't siya ay naging parang maruming bagay, marumi, filthy.
Sa harapan ng Panginoon, tayo ay filthy. Verse 9, ang kanyang karumihan ay nasa kanyang. So, before the eyes of God, we are morally filthy. Kaya kung ang love ng God ay emotional, sentimental, wala tayong kapag-pag-asa, we are never attracted to Him. Furthermore, hindi lang yun, we have become God's enemies. Napakapangit na descriptions dito. Ungodly, rebels, and worse, under God's wrath. Ito po ang description dito sa Romans chapter 5 verse 6, chapter 5 verse 8, chapter 9 verse 9, chapter 5 verse 9, tsaka 10. Galit ang Diyos sa atin. Tayo ay kaaway ng Diyos. Ito ang description ng God sa atin. Kaya kapag ang love niya ay sentimental, emotional, wala tayong kapag-pag-asa talaga. God's reaction sa ating pong spiritual conditions, gaya ba ni Santa? Si Santa never mind, tolerance, Pero sa Panginoon, ganun ba ang reaction niya sa ating spiritual conditions? Ito ho yung hindi maganda pakinggan. God is angry with us and angry with our sin. Hindi totoo yung mahal ng Lord kayo, pero mahal ni Lord kayo, galit siya sa kasalanan. Parang hinihiwala yung gumawa at saka yung kasalanan sa tao. Hindi ho totoo yun. The Bible says, God hates us and the sins we have committed. For example, sa Psalm 34:16, ang mukha ng Panginoon ay laban sa kanila na nagsisigawa ng kasamaan. Doon sa tao na gumagawa at sa kasalanan ng kanyang ginagawa. Yun ho ang reaksyon ng Panginoon sa atin. In other words, because of our moral filth, He distances Himself from us. He does not entertain the prayers of the unreconciled sinners. Hindi niya ini-entertain yun. Ito pa yung sinabi ng Panginoon na hirap yata tanggapin. Sabi niya, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli sa kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Napakapait na katotohanan ito, pero ito yung reaction ng God sa atin na siyang morally filthy before Him. So sa tingin ko po, hindi natin lubusang maunawaan ang pag-ibig ng Diyos until we understand and accept the fact that we are under God's wrath. God's love can only be appreciated when we understand that God is angry with us and angry with sin. So if God's love is merely sentimental, then we are doomed. Rather, ang good news is that His love is purposeful at saka yung love niya sa atin ay redemptive. His love is meant to free us, yun ang purpose, from our captors and from the sins that enslave us. Yun ang love. Yan ang bukod-tanging katangian ng love ng Panginoon. There is a radical movement sa pag-ibig na ito. From being captives of sin and of Satan to being freed and released. This is Christ's love. Purposeful siya to free us from the captors and from the bondage. But such love cost His life. Kaya hindi biro yung love na ito. Kaya pag naunawaan natin yun, yung love na ito ay liberating as far as we are concerned in response to that love. So ang tanong, what is the proof of such love? Kasi may proof talaga yung love. The greatest proof is found in John 15:13. His death was and is the proof of His love. Wala nang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig na isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. So ito yung proof ng Panginoon. In other words, kung titignan mo yung Christmas, hindi mo po pwedeng ihiwalay ang Christmas at saka Calvary. This is the biblical way of celebrating Christmas. Merong koneksyon ang Calvary dito sa Christmas na ito. Kapag ihiwalay natin yon, it is less than Christmas. Anyway, ganun ang nangyayari. Ganun ang pagmahal ng Panginoon. Pinatunayan niya yung love na yon sa pamagitan ng kanyang
kamatayan doon sa Calvary. So ano ngayon ang impact or influence sa love ng Panginoon sa atin? Ano ang impact nun? Ano ang personal impact ninyo kung gano'n ang pag-ibig ng Panginoon? At tinanggap natin yung impact, yung pinanggap natin yung love na yon. Abay, mayroong pagbabagong mangyayari eh. Ganon ang influence sa impact ng love sa atin. Naalala ko tuloy, kayong mahilig ng history, si Napoleon Bonaparte, di ba? Kilala niyo yun, ano? Si Napoleon Bonaparte ay isang general sa France. Natalo siya dun sa St. Helena. Bago siya nasa, yung ginapos siyang ganyan, o nasa under the authority of the British, tinanong niya yung captor niya, who is Jesus Christ? Hindi siyempre siya tinanong, hindi siya siyempre sinagot, kaya nag-volunteer siyang sagutin yung sarili niyang question, who is Christ? Ito po yung sabi niya. Itong kanyang moving answer. I will tell you, sabi niya ganyan, si Alexander, si Caesar, si Charlemagne, and myself have founded great empires. But our empires were founded on force or subjugation. Then he continued on to say, Jesus alone founded his empire on love, and to this day, millions would die for him. Yun ho ang impact ng love ng Panginoon. Kapag yung love na yun ay tinatanggap mo, tinatanggap ko, millions to this day would be willing to die for him. Ang tanong, are you willing to die for him? Ako, handa ako. Walang kadududa, I'm willing to die for Christ. Alam ho ninyo, nakilala kong Panginoon when I was 17 eh. Hanggang ngayon. Ibig sabihin, 50 years na po ako ilalim sa Kanya. Ay talagang kitang-kita ko ang Kanyang pagmamahal. Experience ko po yung Kanyang pagmamahal. Maraming detalye na pwede kong sasabihin sa inyo. Pero isa lang po yun eh. Talagang hindi humihiwalay. Yung love na ito, nagbabago sa akin eh. Ito po nag-i-influence sa akin. So I'm also willing, I'm one of the millions willing to die for Jesus. Ang tanong, willing ho ba kayo na mamatay para sa Panginoon? Di kayo sumasagot ah. Sabi nga niya, I think I understand something of human nature. Nagpatuloy si Bonaparte. And I tell you, all these men, and I am a man, and Jesus Christ was more than a man. So Jesus alone founded his empire on love, and to this day, millions would die for him. So ang tanong, am I willing to die for him? Are you willing to die for him? But it will cost you eh. Love received will cost us as well. So he loved us. And he freed us. Finally, he has made us. This is a fascinating description of the celebrant. His liberating love leads us to a privilege of service. Sa Revelation 1:6, at ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kanyang Diyos at Ama. Sabing ganyan. He made us royal servants. He made us kingdom of priests for the sole purpose of serving our God and Father again. Dati ang pinaglilingkuran natin si Satanas, ngayon ang ating pinaglilingkuran ay ang Panginoon. All because of that love and freedom na Kanyang ginawa sa atin. We did not volunteer to serve. We did not volunteer to be servants. We didn't say, Lord, let me volunteer as no. He has made us servants. Siya ang gumawa sa atin bilang royal servants. This means serving God is a glorious privilege. Hindi ho obligasyon, kundi isang pribilehiyo because of the liberating love of Christ. Ito na yung perspective ng paglilingkod sa Panginoon eh. It's a privilege. So kapag tingnan natin ang paglilingkod sa Panginoon na isang privilege, we will serve Him. Sigurado ho ito. We will serve Him with singing and dancing and with boundless
enthusiasm, kapag privilege. Imagine mo yun. Harinawa, yun ang ating experience lahat. Hindi lang sa mga manggagawa, kundi lahat ng mga tumanggap ng kaligtasan at pag-ibig na ito. Ginawa tayong royal servants. May privilege tayong maglingkod sa Kanya. Kaya, when we do that, we will do it with singing and dancing with boundless enthusiasm. Yan ho ang effect ng freedom na ito. It's merong transformational effect. We are now free and can choose to love Him back, serve Him, follow Him, and be like Christ. Alright, so yun ho ang celebrant of Christmas from the perspective of John the Beloved. Let me just sum this up for what we have been saying so far. Kung ang approach natin o ang focus natin sa Christmas ay merrymaking or celebrating, then we are no better than the modern pagans. Kung yun ang approach natin. However, kung ang focus natin sa Christmas ay the celebrant himself, we will be forced, we will be compelled to confront Him, the real Jesus of Christmas. We will be confronted with His loving, liberating grace, making us a better person. In other words, the celebrant of the Christmas, when we are confronted with Him because of His love, we are bound to change. We become better person. Yun ho ang summary impact sa ginawa ng Panginoon as lover and liberator. So sa aking tingin, sa paglilingkod sa Panginoon sa Christmas na ito, we are most happy, we are most joyful, sapagkat yung merrymaking na yan, yung experience of celebration, galing po, ang source kasi dyan is from freedom. May pagbabago. Halimbawa, sino hindi magbubunyi? Sino hindi matutuwa niyan? Kung halimbawa, mayroong reconciliation sa pamilya, husband and wife will be reconciled, parents and children will be reconciled, may kalabang ka halimbawa sa opisina kung saan mayroong reconciliation, sapagkat yan ang tudlain liberating mayroong relational impact ito. Sino hindi magbunyi yan? Kaya sa Pasko, kaya tayo dapat magsaya talaga ng husto dahil na-experience natin itong liberating love ng Panginoon sa atin. So let's rejoice this Christmas, magbunyi tayo, mag-dance tayo. Kaya ang problema sa atin pala, hindi pala tradisyon yung magsasayaw. Hindi kagaya ng mga Hudyo talagang lumulukso sa tuwa. Tayo ay hindi sanay. Pero ang ibig kong sabihin talagang nandoon yung kasiyahan. Only then, we have the right to rejoice kung ating pong na-experience itong celebrant ng Christmas as a lover and liberator of our souls. So yun po ang ating reflection ngayon at harinawa mag-enjoy po kayo sa Christmas. Panginoon, inyo pong gamitin ang salita mo, baguhin yung aming pong pananaw. At Panginoon, ito pong Christmas na ito, we can truly celebrate, we can truly dance and sing, rejoice and serve you because you have freed us, Panginoon. At nakikita namin na buhay ang pag-ibig na ito sa amin as the lover, liberator, at saka who has made us royal servants of God. Salamat sa inyo pong salita at patuloy niyo pong gamitin ang salita mo sa mga buhay namin at maaring i-share din po ito sa mga tao. In Christ's name we pray. Amen and amen.